Bumaba ng 28% ang naitatalang krimen nitong Enero kumpara nung pong nakalipas sa taon. Pero ang cybercrime cases patuloy ang pagtaas, partikular daw yung dahong tungkol sa identity theft. Report mula kay Mark Gabriel. Malaki ang ibinaba ng krimen ngayong unang buwan pa lang ng taon, partikular na sa 8 focus crime. Kabilang dito ang homicide, physical injury, rape, theft, robbery, carnapping of vehicles at carnapping of motorcycles. Sa datos ng Philippine National Police, mula January 1 hanggang January 30, 2024, umabot lang sa 2,301 na krimen ang naitala nila kumpara sa 3,223 noong January 2023. So mas mababa po ng 28.61% po. At sana po sa tulong po ng ating mga kababayan at siyempre kayo rin po na kasama namin sa pagbibigay ng mga abiso sa ating mamamayan ay magtulong-tulong po tayo para masustain po natin itong pagbaba po ng ating mga krimen. Pero sa kabila nito, patuloy naman ang pagtaas ng online crimes, partikular ng identity theft sa pamamagitan ng pag-hack o pag-create ng pekeng social media account. Ayon kay PNP-ACG Cyber Response Unit Chief, Police Colonel J. Guillermo, nagkaroon ng higit 12% na pagtaas noong 2023 kumpara noong 2022. Mula nang ipatupad ang SIM registration, tila lumipat daw sa ganitong modus ang mga cybercriminals. Kunwari ako, marami akong kaibigan and somebody will be asking like yung hindi ko naman traditionally na ginagawa. For example, maraming mga social media accounts na bigla nilang may nanghihingi ng pera. Or meron namang yung nadisgrasya ako, kailangan ko ng tulong mo. And at the end of it, nanghihingi siya ng pera. Kasama rin sa binabantayan ngayon ng PNP-ACG ang mga kaso ng lab scam. Una nang nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na maaaring tumaas ang ganitong kaso ngayong buwan ng Pebrero. They will meet at the social media platform, they will meet at the dating sites, and then they will have a relationship. So, para hindi naman maghihinala yung kausap niya, i-enganyuhin niya na, mag-invest tayong dalawa into a cryptocurrency account or any foreign exchange. Sabi niya, there is a platform, there is a website handling this kind of investment. Then, ako din, maglalagay din ako ng amount dyan. So, 50-50 tayo para in the long run, we have a fund to support the relationship. So, after na yung biktima, makapag may investment, kunwari, 1 million pesos or dollars, after that, bigla na lang mawawala yung site na kung saan nilagyan niya ng pera. Kaya payo ng PNP, maging maingat sa mga nakikilala online, kilatisin itong mabuti at huwag basta magtiwala, lalo na kung may involved na salapi. Mark Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.